ipagtanggol ninyo ang inyong sarili. Boss, ano po, o yung kay Tarosa, wag na natin pag-usapan yon mga kababayan, no? Saka na ho yun. Pagka nag-post na, tingnan nga natin, silipin nga natin, hindi, silipin lang natin. Hindi natin pag-uusapan yung kay Robby Tarosa. No, ay may naku may new comment, mukhang may bagong post. May Robby Tarosa, may bantang pasabog versus Jinggoy. Ah, hindi, ito pa din ho yun. Walang bagong post ngayon. Baka bukas ho. No, baka bukas. Okay. Buenas, buenas. O, wala. O, ngayon, mga kababayan, nasaan na? Oh. Meow, 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 meow. Ito, mga bossing. Meow, 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 meow. Muka, oh, sabi, House Ethics Complaint, planong ihain versus kay pinsan ni Nino Barsaga daw ho, mga kababayan. Ito, si Kiko Barsaga. Nakapanayam natin nung isang araw si Kap. Ano po, sabi niya, bukas, umanda sa akin yung pinsan ko na yan. O, gano'n. Tapos may nag-content nga si Kap ninyo. Sabi, he's not well. Ay, may sapak ba? Kayo, mga kababayan, ito, yung kay Kiko Barsaga, yung nakikita nyo, yung biglang, biglang kumakarakarate, ano? Sa mga TV, kapag ka nakikita, kakarate bigla. Sabi ni Joselita, ni Jose Mangalino, may tama din yan, boss. Bakit ganon? Ba't yung pagsaside ng mga DDS ganon lagi parang ang sinasabi ng taong bayan, may saltek din. Oh, 'di ba? May tama din. Hindi ako, yun din ang naiisip ko eh. Parang may something to. O ayan naman ang sabi, he is not well o he's not well. Inanunsyo ni National Unity Party NUP Chairperson at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na maghahain sila ng reklamo sa House Committee on Ethics and Privileges laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga daw ho, mga kababayan. Dahil daw, ayon kay Puno, kabilang sa ihahain nilang reklamo ang not acting in a manner that reflects creditably on the House. Siguro dahil pasuntok-suntok yung mga ganon, yung pamyaw-myaw-myaw-myaw at kung ano-ano pa. Eh una lang sinabi nito, nako, ang dapat imbestigahan ay si Martin Romualdez. Sabi ko naman, ano yung issue? Sabihin mo yung issue nung dapat imbestigahan. Kung ano yung dapat o tinutukoy mong iimbestigahan. Kung ganyan lang, dapat imbestigahan, ano yung pahuhulain mo pa? Kung may nalalaman ka na, ilabas mo na. Ilabas mo na pati yung dokumento, pati yung mga magiging ano tawag diyan, mga kababayan, katibayan mo. 'Di ba? Hilig kasi ng mga DDS yung mga ganyan. At ito ho, bata din po ng DDS ito, bata din po ni Duterte ito, mga kababayan. 'Di ba? Bata din ito. Oh, ipinakita ni Puno ang ilang ebidensyang gagamitin nila tulad ng social media post. Meron mga post ito, bagong cellphone, iPhone 14, fully paid daw ho. May mga post to, mga sasakyan na magagara, na mamahalin. May mga post no, na talagang, grabe ho, yung pera, hawak, ganun ho. Ang dami. Oh, ipinakita ni Puno ang ilang ebidensyang gagamitin tulad ng social media post na nagpapakita ng kalawswaan. Baka gusto maging porn star. Pati kalaswaan meron. Kasi ang mga nakita ko lang yung mga perang pinapakita niya. Abusadong pananalita at pagtira sa At pagtira sa ilang opisyal na layong pahinain ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Kala ko, wet po na naman ang titirahin eh. No? Matatandaan kumala si Barsaga sa NUP matapos akusahang lumilikom umano ng pirma para patalsikin si House Speaker Martin Romualdez. Kaso mga kababayan, paano naman makakalikom ito? Alam niyo po kung ano ang sagot diyan ni dating congressman Ace Barbers? Kasi siya yung spokesperson, di ba, tatayo? Wala pa daw 10.
hindi lalagpas ng 10 yung pumirma. Baka sila ho mga DDS doon sa Kongreso, mga kababayan. Baka naman etong mga ini-issue, mga bossing, nitong bata na congressman ay puro lang bintang at puro hearsay lang din. No? Baka kagaya nito, tingnan mo. Eto, pakita ko sa inyo para lang mapansin. Kasi napansin ko sa kanya, nung nag-click po yung pagkalas niya doon sa NUP at tapos sinabi niya, investigahan si Martin Romualdez. Ganun. Nakita niya biglang naging hero siya sa mga DDS. Alam niyo naman po ang mga DDS, mga kababayan. No, makakuha ng isang kakampiyan, hero na po agad nila yan. Tingnan mo si Morales. Si Morales. Oh. 'Di ba? Gustong-gusto nila si Morales noon. Bakit to? Meron daw pideyalik eh. Gusto nga din nila si ano pangalan no, si Eric yung isa, yung na-contempt, masaya pa, si Picoy. Gusto din nila sa una si Picoy. Naku, yari kayo kay Picoy, magsisiwalat na si Picoy. Nung kinausap ni Bato, sabi, ngayon ko lang po napatunayan, sir, na kapag kagawa-gawa yung mga sinabi mo, makakarating ka na dito sa Senado. No, na bad trip yung mga DDS kay Picoy. Ako nga, siguro pagka, kahit na hindi naman po ako sikat, kahit hindi naman po ako kilala, basta vlogger, no? Pagka sinabi ko, hindi na ako susuporta kay Marcos, susuportahan ko na si Duterte kasi ganito, ganyan. Baka maging superhero din po ako diyan sa mga Duterte, diyan sa mga DDS. Ganun po sila kadaling mapaniwala kahit po yung mga nagsasalita para sa kanila o yung nagtatanggol para sa mga idol nila, puro ganito, Po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At tinitingnan lang siya. Tinitingnan lang siya ng ibang mga congressman. Siguro sabi nung nasa likod, ano ba to? May sapak ba ito? Ano ba to? Basag ang buo ba nito? Kung ano sinasabi. Tingnan mo kaduktong nung kanyang pagkanta. baka meow 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 meow. Magbabago na ang House of Representatives. Mababago na daw ang house. We will bring justice into this corrupt system. Tayo naman mga kababayan, hindi natin ililigtas yung house. No? Alam natin na meron dyan mga bossing na merong mga corrupt din po dyan sa Kongreso, mga kababayan. Kaya lang, kailangan matibay na ebidensya para makasama doon sa binuo ni Pangulong Bongbong Marcos na independent na titingin, magsusuri, mag-iimbestiga dito po sa mga ghost flood control. Sabi ni Gerald Evans, Chongke, pamor. Chongke pa sa kalam. Totoo ba?